Last month na pala ng filing ng tax declaration. Kaya kabayan, kung di ka pa nakapile, mag-file ka na. Next month na pala yung bayarin ng mga may babayaran sa mga tax. Yung mga hindi pinalad na magkaroon ng tax refund. Agoy! Aray ko na naman. Ganyan yung sample na ibinibigay ng mga logistic kapag ka nakapag-file na kayo ng tax. Kung makikita nyo, mas malaki yung babayaran ko, 663 euro. So, ang monthly ko dyan is 82 point something. Hindi kasi ako nagagamit ng card pambayad, laging cash. Ganito naman yung resulta kapag nagagamit o nai-hit mo yung 30% ng sahod mo. So, nagkakaroon ka ng tax refund. Di ba? Nakita nyo ang laki ng tax refund niya. Kung may nakapagsabi sa'yo na merong tax refund palagi, mali yan. Nakita ko tong tanong na to. Yes, kailangan mong gumastos ng 30% dun sa sahod mo. For example, ang sahod mo is 1,000, ang 30% nun is 300. Kabilang dun yung sa grocery, sa shopping, sa kuryente, sa tubig, sa bahay. Kapag mas magastos ka dito, syempre mas malaki yung tax refund mo. Kaya ano pang inaantay mo? Shopping pa more. May nag-PM nga sa akin, 2 season na siya pero hindi pa siya nagpapa-tax declaration. So, paano yan? Magkakaroon siya ng problema kapag gusto niya mag-renew. Kaya kabayan, huwag niyong kakalimutan na mag-file kasi baka magkaroon kayo ng problema. Obligasyon natin yan. Obligasyon natin na bayaran yung mga tax. O yung mga ex-Taiwan dyan, baka magtaka kayo. Hindi tayo binabayaran dito taon-taon ng tax, di gaya dun sa Taiwan. Dito tayo nagbabayad ng tax unless kung lagi kang nakaka-reach ng 30%. Kapag sumobra ka, mas malaki yung magiging tax refund mo. Grease pa more. Hindi lang po to sa seasonal. Applicable po to sa lahat. Hanggang dito na lang mga kabayan. Naway nakatulong yung konting impormasyon ko. Pahingi naman ako ng like and share dyan. Epcaristo Malaka.